5:30 ng umaga nang tumunog ang kanyang alarm clock. Unti-unting dinilat ni Sir Arnel ang kanyang mga mata. Oras na para bumangon at magluto ng babaunin niyang pagkain pagpasok sa paaralan. Papasok na siya sa paaralan, mga 5 minuto lang ang layo ng kanyang inuupahan na bahay sa paaralan ng kanyang pinapasukan. Habang naglalakad siya ay may mga sumabay na estudyante sa kanyang paglalakad. Bati ng mga estudyante sa kanya. "Good morning po, Sir Arnel." "Good morning din mga bata," tugon niya. Nasa ika-6 na antas ang kanyang tinuturuan. Pilipino ang subject na kanyang itinuturo. Nasa 20 ang kanyang estudyante. Noong araw na yon ay nagpabasa siya ng isang tula sa mga estudyante. Lahat ay nakikinig at nagbabasa ng tula. Sumapit na ang tanghalian. Nagpunta siya sa kantin. Oras na ng pananghalian. Kinuha niya sa bag ang niluto niyang adobong paa ng manok, paboritong niluluto ng asawa niya nung nabubuhay pa. Habang kumakain siya, hindi niya pa rin maiwasang isipin ang yumaon niyang asawa, si Vilma. Nang makatapos na siyang kumain ay bumalik na siya sa kanyang klase. Maiksing exam ang pinagawa niya sa mga estudyante niya tungkol sa tula na pinabasa niya kanina. At sumapit na ang uwian. Habang papalabas siya sa eskwelahan, may nakita siyang mga nakapilang tao. Nang kanyang tingnan ay bumibili pala ng makakain na siomai rice. Saglit siyang napahinto sa karamihan ng tao. Isang dalaga pala ang tindera. Tiningnan niya ang tindera, maputi, matangos ang ilong, nakapusod ang buhok. Napansin siya ng tindera. "Magandang hapon po, sir. Bibili po ba kayo?" Sambit ng tindera. Hindi po, napadaan lang po," sagot naman niya. Sabay umiwas ng tingin sa tindera at umalis, naglakad patungo sa kanyang inuupahan na apartment. Pagdating niya sa bahay ay nilapitan niya ang litrato ng yumaong asawa. Tiningnan niya ito. "Mahigit 2 taon na, mahal. Simula nang ako'y iwan mo. Namimiss ko na yung pagsalubong mo sa akin pagkagaling ko sa trabaho at pag-aasikaso mo. Yung masarap mong luto na adobong paa ng manok." Biglang pumatak ang luha ni Arnel. Lumipas pa ang ilang oras ay nakatulog na siya. Hindi na siya nakapaghapunan. Kinabukasan ay tumunog ulit ang kanyang alarm clock. Pinatay niya lang ito at umidlip ulit siya. Nagulantang siya nang magising ulit kasi mag-aalas 7 na pala nang siya ay magising. Dali-dali siyang naligo at nagbihis. Hindi na siya nakapagluto ng kanyang babaunin na pananghalian niya sa eskwelahan. Pagdating niya sa eskwelahan ay nasa room na lahat ng kanyang estudyante. "Good morning, Sir Arnel." "Good morning, classmate," sambit ng mga bata. "Good morning din mga bata," tugon naman niya. Sa araw na yon ay nagpabasa siya ng isang kwento tungkol sa isang pagong at si Kuneho. At muling sumapit ang pananghalian. Wala siyang baon na pagkain, kaya naisipan niyang lumabas ng eskwelahan. Nakita niya ulit ang nagtitinda ng siomai. "Ate, pabili nga po," sabi niya sa tindera. Nakatalikod ang tindera, sabay humarap sa kanya ang tindera. "Ano po yan, sir?" Ilang segundo rin ang nakalipas bago siya nakapagsalita. "Magkano po isang order, ate?" Habang medyo nanginginig ang boses niya. 40 pesos po isang order. 3 siomai, may kasama na pong rice." "Pabili po ng 2 order, ate." Habang hinihintay niya ang order, hindi niya namamalayan na nakatitig na pala siya sa tindera. "Sir, ito na po ang order niyo." Bigla siyang nagulat sa sinabi ng tindera. "Ay, okay na pala ang order ko. Ito po ang bayad."
Nang makabalik na siya sa eskwelahan ay tumuli siya sa kantin para kumain. Habang kumakain siya ay hindi mawala sa isip niya ang itsura ng tindera. Bigla siyang napabulong. Ay Arnel, 2 taon pa lang ang nakalipas nang mawala ang asawa mo. Huwag kang ganyan. Napabuntong hininga na lang siya. Nang makatapos siyang kumain ay bumalik na siya sa kanyang classroom upang ipagpatuloy ang pagbabasa ng kwentong Si Pagong at si Conejo. Sumapit na muli ang uwian. Paglabas niya ulit ng eskwelahan ay nakita na naman niyang mahaba ang pila sa nagtitinda ng siomai. Saglit niya itong tiningnan at nagpatuloy siyang naglakad pauwi. Pagdating niya sa bahay ay lagi niyang inuuna na tingnan ang litrato ng yumaon niyang asawa. Namimiss na kita, mahal ko, sobra. Kinabukasan ay papasok na ulit siya sa eskwelahan. Hindi na siya nagluto ng kanyang baon ng pananghalian. Bibili na lang siya ulit ng makakain niya ng siomai. Walang masyadong bumibili ng oras na yon. Ate, pansin ko lang tuwing hapon ng haba ng pila ng mamimili mo Tanong niya sa tindera. Opo sir, mga suki ko yon. Tamad na raw sila magluto galing trabaho. Ako nga pala si Arnel, isang guro dyan sa eskwelahan. Ay, hello po. Ako nga pala si Elma. At nakipagkamay naman si Elma sa kanya. Nang makabalik na siya sa eskwelahan ay kumain na siya. Sumapit na naman ang uwian. Nakita na naman ni Arnel na mahaba na naman ang pila ng bilihan ng siomai. Lumapit siya kay Elma. May maitutulong ba ako? Tanong niya sa tindera. Medyo marami nga po bumibili ngayon sir. Kung may maitutulong ako, sabihin mo lang. Dagdag na sambit ni Arnel. Nakakahiya naman po sir. Tugon kay Arnel. Okay lang. Tapos na ang klase ko. Tumulong si Arnel kay Elma. Nagready siya ng mga lagay ng order para medyo mabilis ang pagkuha ng mga customer. Medyo humaba na kasi lalo ang pila. Halos kulang 2 oras din siya sa tindahan. Nang maubos na ang customer, okay ka na ba Elma? Sobrang napagod ka yata kasi ang dami ng suki mo ngayon. Tanong niya kay Elma. Salamat po sir ha, buti na lang, tinulungan mo ako. Sagot ni Elma. Paisa-isa na lang ang customer kaya nagpaalam na si Arnel. Elma, mauna na ako. May gagawin pa kasi ako sa bahay. Paalam niya kay Elma. Salamat po sir ha. Meron nga pala akong binalot na siomai para may hapunan ka na. Tugon ni Elma sa kanya. Ay, nakakahiya naman. Sagot naman ni Arnel. Pagdating niya sa bahay ay muli na naman niyang tiningnan ang litrato ng yumaong asawa. Alam mo, mahal, medyo na-late lang ako ng uwi. May tinulungan lang ako saglit, sabay halik sa litrato. Nang maupo na siya sa lamesa ay naalala niya ang binigay ng tindera. Kinuha niya sa bag at inilagay sa pinggan. Nagsimula na siyang kumain. Hindi niya namamalayan na napapangiti na siya habang kumakain ng hapunan. Kinabukasan ay muli na naman siyang pumasok sa eskwelahan. Araw na ng Biyernes yun. Bago siya pumasok sa loob ay tiningnan niya ang pwesto ng tindahan ni Elma. Kumaway si Elma sa kanya nang makita si Arnel. Kumaway din si Arnel kay Elma. Tuwing sasapit na ang tanghalian ay bumibili na lang siya kay Elma ng siomai. Hindi na siya nagluluto ng baon niya. Halos araw-araw ganun na ang naging ruta niya. Bumibili na lang kay Elma. At sa tuwing uwian ay tinutulungan niya si Elma sa pagtitinda. Isang araw, paglabas niya ng eskwelahan, nang makita niyang may katulong sa pagtitinda si Elma sa kanyang siomayan, isang binata, maganda ang katawan, tisoy at matangkad. Tumingin lang saglit kay Elma at naglakad na siya pauwi sa kanyang apartment.
Pagdating niya sa bahay ay dumiretso siya sa kanyang higaan. Medyo nag-iisip kung sino ang katulong ni Elma sa kanyang tindahan. Lumipas ang 1 linggo, 2 linggo, hindi na siya dumadaan kay Elma. Kasi kapag nakikita niya si Elma, ay may katulong naman siya lagi. Yung binata na nakita niya isang araw. Pauwi na sana si Arnel nang biglang may tumawag sa kanya sa kabilang karsada. Sir Arnel, si Elma pala ang tumawag sa kanya. Sir, hindi ka na yata nabili ng siomay ko ah. Medyo busy lang sa school, sagot ni Arnel. Ganun ba? Tugon naman ni Elma. Nasa tabi ni Elma ang binata ng mga oras na yon. Sir Arnel, kapatid ko nga pala, si Banjo. Nakabakasyon siya ngayon. Pinag-aaral ko siya sa Maynila. Pero bukas, luluwas na siya kasi may pasok na ulit siya. Banggit ni Elma sa kanya. Hello, kapatid ka pala ni Elma. Sagot naman niya. Kinabukasan ay hindi pa rin siya bumili ng siomay kay Elma. Nagluto siya ng babaunin niyang pananghalian. Malapit na siyang makarating sa eskwelahan nang may tumawag na isang batang mag-aaral sa kanya. Magandang araw po, Sir Arnel. Pinabibigay po ng tita ko. Sabay tingin ng bata sa kabilang kalsada. Nang kanyang tingnan kung saan nakatingin ang bata, sa tindahan pala ni Elma. Pamangkin pala ni Elma ang batang nag-abot sa kanya ng siomay. Ilang minuto niya ring nakatingin si Arnel kay Elma. Habang abala si Elma sa kanyang mga suki, ay hindi niya napansin na nakatitig si Arnel sa kanya. Pagbalik ng batang estudyante sa tindahan ni Elma, Tita, naiabot ko na po kasi Arnel yung pinapaabot nyo. Ano naman sabi ng Sir Arnel mo? Salamat daw po. Pasensya na daw po at hindi siya nakakadaan sa pwesto nyo. Sambit ng bata. Mag-aalas 7 ng gabi nang makalabas si Arnel ng eskwelahan. Nang makita niyang nagliligpit na si Elma ng kanyang mga paninda, basang-basa ng pawis at halatang pagod na pagod. Hindi nakatiis si Arnel at nilapitan si Elma. Ay Elma, kayo po pala Sir Arnel. Nagliligpit ka na? Opo, medyo maaga na ubos ang siomay ko ngayon. Gusto mo, tulungan kita sa pagliligpit mo? Huwag na po sir, kaya ko na to. Pero hindi nagpaawat si Arnel at tinulungan si Elma. Salamat nga pala sa pinadala mong siomay, banggit ni Arnel. Baka kasi wala kang pananghalian kaya pinaabot ko sa pamangkin ko para sa'yo. Sagot ni Elma. Di ba Sabado bukas, magtitinda ka pa rin? Tanong ni Arnel kay Elma. Oo sana, pero gusto ko muna sanang mamahinga kahit isang araw. Pero kailangan kumayod, may pinag-aaral kasi ako. Sagot ni Elma. Gusto mo kumain tayo sa labas o manood ng sine bukas? Alok ni Arnel sa kanya. Inaaya mo ba ako mag-date, Sir Arnel? Banggit ni Elma. Gusto ko rin makapamasyal. Medyo busy din ako ng ilang linggo sa school. Sambit naman ni Arnel. Okay, sige, basta ikaw ang taya ha. At sabay silang napatawa ng malakas. Nang matapos na ang ligpitin ni Elma, ay nagpaalam na si Arnel. So, paano Elma? Mauuna na ako. Bukas na lang ulit, mga alas 12 ng tanghali, sunduin kita dito. Sambit ni Erna. Sige, Sir Arnel, bukas na lang at salamat pala sa pagtulong mo sa akin sa pagliligpit. Tugon ni Elma. Kinabukasan ay maagang nagising si Arnel. Pinuntahan niya ang litrato ng kanyang asawa. Tinitigan niya ito ng ilang minuto nang hindi kumukurap. Mahal, kakain lang ako sa labas at medyo mamamasyal ng konti. Sambit niya sa litrato ng asawa. Mag-aalas 12 na nang makatapos siyang gumayak. Nagtungo na siya sa may tindahan ni Elma. Tao po.
Ikaw pala, Arnel, tuloy ka. Saglit lang ha. Habang naghihintay si Arnel kay Elma, ay palibot-libot ang kanyang mga mata sa loob ng bahay ni Elma. Nakita niya ang mga litrato na nakasabit sa dingding. Sino yung mga kasama mo sa litrato na matanda na? Tanong niya kay Elma. Si tatay at nanay, 2 taon nang nakalipas, sabay silang naaksidente paluwas ng Maynila. Sagot ni Elma. Anong nangyari sa kanila? Tanong ni Arnel. Sumalpok ang bus nila sa isang malaking truck. Nawalan daw ng preno. Nadisgrasya silang dalawa. Sagot ni Elma. Biglang naalala ni Arnel ang nangyaring aksidente nang lumuwas ng Maynila ang kanyang asawa. 2 taon nang nakalipas. Tara na, tapos na ako. Ayan ni Elma. Saan tayo ka? Kakain muna o manonood ng sine? Tanong ni Arnel. Siguro kain muna tayo kasi hindi pa rin ako nag-aalmusal. Sagot naman ni Elma. Habang kumakain sila ay patuloy ang pagtatanong niya kung anong nangyari sa mga magulang ni Elma. Napaisip si Arnel sa mga kinuwento ni Elma. Isang bus lang palang sinasakyan ng asawa niya at mga magulang ni Elma pagluwas ng Maynila. At doon ay nagkwento na rin si Arnel. Ang kanyang yumaong asawa, 2 taon na ang nakalipas. Isang bus lang palang sinasakyan nila itay at inay at ng asawa mo noong mga oras na yon. Banggit ni Elma. Ano kaya ang dahilan at tayo ipinagtagpo ng tadhana, Elma? Natahimik silang dalawa habang kumakain. Nang makatapos na silang kumain ay nagtungo sila sa sinihan. Ang palabas sa sinihan ay Forever nila Aga Mulak at Mikey Cuangco. Nakatutok lang sila sa kanilang pinapanood. Halos hindi sila nagsasalita hanggang sa matapos silang manood ng sine. Gabi na nang maihatid ni Arnel si Elma sa kanilang bahay. Salamat Arnel ha, nag-enjoy ako. Sambit ni Elma. Nag-enjoy din ako. Matagal din na rin kasi akong hindi nakakapamasyal. Tugon naman ni Arnel. So, paano? Mauna na ako. Paalam ni Arnel kay Elma. Sige at gabi na rin. Salamat ulit. Nang makauwi na si Arnel sa kanyang bahay, ay tinitigan niya ng gusto ang litrato ng asawa. Mahal, nakilala ko ang isa sa pamilya na kasama mong naaksidente. Anong pahiwatig nito? Banggit niya sa litrato habang siya ay nakatingin dito. Lumipas ang mga araw. Hindi na muli siya nagpakita kay Elma. Subalit sa kanyang pagtulog ay paulit-ulit na bumabalik sa alaala niya ang paglabas nila ni Elma. Isang araw, habang siya ay nagtuturo sa klase, nang biglang may kumatok sa pintuan ng classroom. Si Elma. Excuse me po, Sir Arnel. Pwede ba kitang maistorbo? Sambit ni Elma. Uy, ikaw pala Elma. Sagot ni Arnel. Pwede ba tayong mag-usap kapag tapos na ang iyong klase? Daan ka sa bahay. Sambit ni Elma kay Arnel. Mukhang importante yan ah. Sagot naman ni Arnel. Nagpunta si Arnel sa bahay ni Elma pagkatapos ng kanyang klase. Kumusta Elma? Tanong ni Arnel. Eto, okay naman. Simula nung lumabas tayo, hindi ka na nagpakita sa akin at hindi mo na ako dinalaw sa pwesto ko. May problema ba? Sambit ni Elma. Alam mo, Elma, tiniis ko na hindi talaga kita puntahan dahil napahinto magsalita si Arnel. Matagal walang nagsalita sa kanilang dalawa hanggang sa magtanong si Elma. Dahil ano, Arnel? Dahil ano? Alam mo, 2 taon na rin ang lumipas nang mamatay ang aking asawa. Napaluwas rin sa Maynila. Sagot ni Arnel. Yun lang bang dahilan, Arnel? Tanong niya kay Arnel. Hindi lang yun, Elma. Ano nga?
Nahuhulog na ang loob ko sa iyo, Elma. Natahimik si Elma. Si Arnel naman ay napayuko na lang pagkatapos na umamin sa nararamdaman niya kay Elma. Ako rin naman, Arnel. Medyo nahuhulog na ang loob ko sa iyo, sagot ni Elma. Umangat ang ulo ni Arnel sa pagkakayuko. Tiningnan si Elma ng walang kakurap-kurap. 2 taon na ang nakalipas. Simula ulit nang maramdaman ko ito. Nakaturo ang daliri sa tapat ng puso ni Arnel. Hindi ko alam kung tama ba ito, sambit ni Arnel. Mahal kita, Elma, dagdag na sabi ni Arnel. Alam mo, Arnel, hindi ka mahirap mahalin kasi ang bait mo at napakasipag mo, sambit naman ni Elma. Mahal din kita, Arnel, dagdag na sambit ni Elma. Nagkaaminan ang dalawa sa nararamdaman nila sa isa't isa ng araw na yon. Kinuha ni Arnel ang 2 kamay ni Elma at hinawakan ng mahigpit. Mahal kita, Elma. Di ko alam kung kailan nagsimula ang pagmamahal ko sa iyo, sambit ni Arnel. Mahal din kita, Arnel, sagot ni Elma. Hinalikan sa labi ni Arnel si Elma at niyakap niya ng mahigpit si Elma. Lumipas ang mga oras ng kanilang pag-uusap tungkol sa pamilya ni Elma at dating asawa ni Arnel. Isinama ni Arnel si Elma sa kanyang apartment. Pinakita ni Arnel ang litrato ni Vilma na medyo may pagkakahawig kay Elma. Siya ba si Vilma? Sambit ni Elma. Napakaswerte niya at ikaw ang napangasawa niya, dagdag pa sabi ni Elma. Alam mo, Elma, kaya kita dinala dito upang makilala mo si Vilma at para na rin magpaalam sa kanya na muli na akong iibig, dagdag na sambit ni Arnel. Simula ng araw na yon ay formal na silang magkasintahan. Itinago sa baon ni Arnel ang lahat ng mga alaala ni Vilma nang siya ay nabubuhay pa. Naging masaya at puno ng pagmamahalan ang pagsasama nilang dalawa. Hindi rin nagtagal, nagpakasal din ang dalawa. Nag-resign sa pagiging guro si Arnel. Itinuon ni Arnel ang buhay mag-asawa niya kay Elma sa pamamagitan nakatuwang ni Elma sa pagtitinda ng siomai. Binayaan sila ng kambal na supling na mabait at may takot sa Diyos. Wakas, ang buhay ng isang tao ay hindi mo talaga alam kung sino ang itinadhana ng Diyos para sa iyo. Darating din ang tamang tao na makakasama mo hanggang sa pagtanda mo. Sana'y nagustuhan nyo ang aking istorya. Huwag nyo sanang makalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Ito po ang inyong Kuya Nyo Diary. Maraming salamat po.